Isang uri ng damo sa Pilipinas. Tinatapak-tapakan mo lamang. Sa ibang lugar pala, ito ay mahal, nakakain, masustansya, at ini-export pa. At tinagurian pa ngang isang superfood. Hello, what's up? Your best here. Halika at kilalanin ang halamang damong ito na madalas nga ay di natin pinapansin. Ano-ano nga ba ang mga benepisyo nitong tinataglay? At bakit ito mahal at binansagan pa ngang superfood? Madalas tayong maglinis ng hardin, bakuran o bukid na taniman. At kadalasan nga ay gali tayo sa mga damo na umaagaw ng nutrisyon sa mga tanim nating inaalagaan. Kapag ka minsan pa nga ay nasasabi natin na bakit mas malusog pa nga ang mga damong ito kesa sa tanim mo, kung kaya naman atin itong binubunot at pinapatay. Subalit bago mo gawin iyan, ay panoorin mo muna ang videong ito. Dahil mayroong isang uri ng damo dito sa Pilipinas ang maaaring mabunot mo. Damo na hindi mo aakalaing mas masustansya pa pala sa mga halamang inaalagaan mo. Kilalanin natin ang damong papait, na kilala rin sa mga katawagang lagid, ulasiman o gulasiman. Ang porcelain o Portulaca oleracea na isang klase ng succulent na damo. Ang ibig sabihin ay nagtataglay ito ng mga matutubig na dahon at katawan. Madalas itong makikitang tumutubo sa mga bakanteng lote, bitak ng semento, gubat at parang. Ang ibig sabihin, ito nga ay tumutubo kung saan-saan, kung kaya hindi ito pinapansin ng karamihan. Subalit sa ilang parte ng Pilipinas, ito nga ay kanila nang alam na pwede palang kainin at pakinabangan, gaya na lamang sa Zambales at sa Cebu. Ang damong papait ay isa palang uri ng herbal na damo. Kapag sinabi nating herbal, ito ay mainam na lunas sa ilang simpleng karamdaman. Subalit ang papait ay mas mabisa pa pala kesa sa inaakala ng iba. Ang damong ito ay ginagamit bilang cardiac tonic na mayaman sa omega-3 at fatty acids. Mayroon din itong beta-carotene, muscle relaxant o pantanggal ng mga pananakit ng inyong kasukasuan. Mainam din itong anti-inflammatory. Mahusay rin itong anti-aging plant para sa ating mga balat, na nakakagaling rin ng ilang sakit sa balat gaya ng eczema, acne at iba pang sugat o problema sa balat. Higit pa rito, mainam din ang papait o ulasiman na gamot sa mayroong mga diabetes, at maliban sa culinary value nito, ay makakatulong din ito upang mapalakas at mapasigla ang ating mga atay. Hindi ba't napakahusay pala ng damong ito? Subalit maliban sa mga nabanggit, ang damong ito ay isa rin palang superfood na maaaring makain at maging pantawid gutom kung sakaling ikaw ay nasa kagubatan o nasa ilang. Ang katawan, dahon, bulaklak at buto nito ay lahat nakakain. Makakain mo ito ng hilaw o niluto man. Maaari mo itong ilaga o gisahin at ihalo sa mga lutuin gaya ng sabaw bilang alternatibo sa spinach. Alam mo ba na ini-export pa nga ang damong ito sa ibang bansa at napakamahal pa nga ng presyo? Subalit bakit dito sa atin sa Pilipinas hindi nga ito pinapansin? Alam mo ba na sa ibang lugar nga ito ay nagkakahalaga ng 500 piso bawat basket? Maaari mo rin itong patuyuin at durugin upang gawing tsaa. Kadalasan nga nila itong inihahalo sa mga vegetable salads, lugaw, tinapay at pasta recipes.
Subalit habang ito ay nakakain ng tao at nagbibigay ng sustansya, ito naman ay masama para sa mga alaga nating pusa. Dahil ito nga ay nagtataglay pala ng toxic response para sa kanila. Hindi ba't labis na nakamamangha ang halamang damong ito? Halamang damo na hindi nga natin pinapansin. Subalit ang tanong ko, nakakain ka na ba nito? O ano naman ang tawag nito sa inyong lugar? Pamilyar ba kayo sa prutas na ito na nagtataglay ng maraming buto? Mayroong magagaspang na balat at makukuha lamang sa ilalim ng lupa. Nagtataglay rin ng matamis at maasim na lasa, subalit napakasarap. Isang klase ng ligaw na prutas na nakatutuwang isipin na marami din pala dito sa atin sa Pilipinas. Subalit ilan pa lamang ang nakaalam. Hello, what's up? Your best here. Pamilyar din ba kayo sa halamang tagbak? Opo, dahil kauri nga nito ang halaman at prutas na ating pag-uusapan na siyang nagtataglay ng masarap na bunga na kung tawagin ng karamihan ay katkatan. Pero kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Pamilyar ba kayo sa prutas na ito na makukuha nga sa ilalim ng lupa? Kilala nga ito sa mga katawagang tugis sa Aklan, bag-angan sa Bicol, biraw sa Antique, ngilngil sa Cagayan, o mas popular nga bilang katkatan. Ito ang halamang Itlingera megalochilus, isang klase ng halaman na kauri ng mga luya at tagbak. Mayroon ngang mahigit sa 100 klase ng ganitong halaman na nasa hanay ng mga Zingiberaceae. Ang puno nito ay animoy tagbak din na maaaring tumaas ng hanggang 10 metro at namumulaklak sa lupa sa mga ugat nito. At kapag laon nga ay mahihinog na ang bunga nito na karaniwang kulay pink o dilaw at may mga laman na maraming buto katulad din ng tagbak. Maaring hindi ka pa nga nakatitikim nito, ngunit batid mo ba na napakasustansya pala ng ligaw na prutas na ito? Ang mahalimuyak at malasang prutas nga nito ay madalas gamitin bilang panggamot na mahusay pala sa pag-aalis ng mga sakit sa ulo, ubo, lagnat at sakit sa tiyan, at maaari ding magamit na pangtanggal ng mga kati-kati sa balat. Ginagamit din itong sangkap sa paggawa ng mga pabango, shampoo at pampalasa sa mga sabaw. Maaari mo nga itong kainin bilang prutas kapag hinog na, isangkap sa mga lutuin, o di kaya naman ay sabit sa kusina bilang pabango dahil sa mahalimuyak nitong amoy. Kadalasan nitong makukuha sa mga liblib at malamig na probinsya dito sa atin. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng prutas na katkatan? Nakakita ka na ba ng isang klase ng kawayan dito sa atin sa Pilipinas na kung tawagin ng ilan ay usiyo? Isang uri ng kawayan na sadyang kakaiba sa karaniwang uri nito. Hindi ito tumataas, kundi gumagapang nga na tulad ng isang baging. Subalit natatangi pala dahil marami ding gamit at pakinabang para sa atin na maaaring hindi mo pabatid. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay ating alamin ang mga pakinabang pala ng kawayang ito na usiyo. Akala mo ay isang baging lamang, subalit mahusay palang halaman at punong-puno ng kagamitan. Dinocloa scandens o zigzag bamboo kung tawagin. Isang uri ng gumagapang na klase ng kawayan. Opo,
sapagkat hindi katulad ng pangkaraniwang puno ng kawayan na tumataas lamang, ito ay kakaiba dahil gumagapang. Kilala nga ito sa Tagalog at sa Bicol sa katawagang usiw. Native ang kawayang ito sa mga bansang Malaysia, Thailand at Indonesia. Kadalasang humahaba ng hanggang 30 metro ang puno ng usiw. Mayroong magaspang na katawan at gayon din ang mga dahon. Maaaring pamilyar na nga ang kawayang usiw sa inyo kung madalas kayo sa kagubatan dahil nagsalasala nga ito sa mga malalaking puno at mga kasukalan. Subalit, batid mo ba na marami palang gamit ang uri ng kawayang ito na usiw? Ang batang lambud nito o katawan ay maaaring kunin at maaaring iluto o gulayin katulad din ng labong ng pangkaraniwang kawayan. Kadalasan ding ginagamit ang katawan nito sa paglalala ng basket o buslo na mga gamit mo sa gubat. Pwede rin itong gamitin sa paggawa ng ilang kasangkapan at muebles sa bahay, sapagkat matibay din ang klase ng kawayang ito. Kung sakali namang maligaw kayo sa gubat, mainam ding kunin ang tubig buhat sa katawan nito upang inumin at gamiting drops sa mata o sa iritableng mata, lalo na kung nasa liblib kayong mga lugar. Napakahusay din ng tubig nito sa pagpapaganda ng ating anit at sa pagtatanggal ng mga dandruff. Ang mga dahon din ito o ng kawayang ito na usiw ay kadalasang kinokolekta upang gamitin sa mga voodoo rituals o sa pagpapalayas ng mga masamang elemento o espiritu. At higit sa lahat, ay maaari ngang gawing garden plants ang kawayang usiw. Kaya naman kung nasa mga liblib na lugar o kabundukan kayo, maaari mo itong magamit o subukan. Mga kakaibang survival method na maaaring magsalba sa inyong buhay, makakain, gamot, at marami ding pakinabang. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng kawayang usiw? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.